Good day everyone! Ako si Angel, ang inyong likod, Rai TV. So video ko na naman ngayon na ibabagi ko na naman sa inyo ang aking tungkol mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan at para na din sa inyo dyan na may katulad sa panaginip na ito. Paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain nyo at tingnan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin ang inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabahagi ko. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please leave us sa comment at huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para may update ka lagi. May hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na po, Dry TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa ipis sa tenga ng iyong anak, maring nagsimbolize ito sa nararamdaman na anxiety, takot sa mga tinatagong mga issues, or ang sense of being overwhelmed. At madalas ito ay konektado sa iyong ginagampanan bilang protector. Ang panaginip could represent sa iyong subconscious mind na sinusubukang i-process ang nararamdaman na pagka-disgust or ang takot related sa iyong child's well-being or ang sitwasyon na maaring nakadamakan na wala kang kakayahan na kontrolin. Ang tenga na parte sa panaginip may specifically relate sa hearing something disturbing or ang iyong nararamdaman na pagiging unheard at unable na protektahan ng iyong anak mula sa mga negative influences. At ang potential interpretation na isa na nga dito ang anxiety and overprotection. Ang panaginip could be a manifestation ng iyong pag-alala tungkol sa kalusugan at sa safety ng iyong anak. At ang ipis in vulnerable spot katulad sa nandoon sa kanyang tenga ay maaaring nag-symbolize ng isang deep-seated fear of something harmful getting in at ang walang kakayahan na tanggalin ito. Ang ipis sa panaginip ay madalas associated sa mga bagay na talagang unwanted at madumi or mga lurking sa background. At ang panaginip ay maaaring nagmungkahi ng mga nakatagong problema or mga stressor sa iyong buhay or even ang iyong takot sa mga bagay na mga negative na maaaring nakakaapekto sa iyong anak na hindi mo pa nalalaman. Ang panaginip ay nagtuturo din or maaaring nagtuturo din sa mga nakaraan na mga experiences or takot na maaaring nag-resurface especially yung mga nakakapagparamdam sa iyo ng kalungkutan or helpless. At ang tenga ng iyong anak can symbolize something being communicated to or about them that hindi mo pa napakinggan. And it could reflect sa sitwasyon kung saan maaring makadama ka or ang iyong anak na tina-target sila or ini-influence in a negative way. At ang iyong strong feeling of disgust associated sa ipis could be your mind's way sa pag-process ng mga negative or shameful thoughts. And this might be connected sa iyong own insecurities bilang isang magulang or an external influence na maaaring nakapagpadama ng pagiging unclean or gross para sa iyo. How to approach the dream. I-consider mo yung recent events. Isipin mo ang tungkol sa kung anong mga nangyayari sa iyong buhay or sa iyong child's life na maaaring might be causing stress or worry. Even small, seemingly insignificant events that can trigger your dreams. At pwede ka rin na kapag ang panaginip ay paulit-ulit, try mong i-write down in more detail, noting. And instead na mag-focus ka
masyado sa mga literal image of the cockroach, focus ka sa emotions that dream evokes, such katulad na lamang ng pagkamuhi mo or yung takot or ang helplessness. These emotions are the key to understand what your subconscious is trying to tell you. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon, at pag-ibahagi na din sa inyo mga opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit the notification bell para maging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook at i-follow nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.